Oh, ayan oh, tinan mo. Ito pa isang katarantaduhan ng ulul. Free calls for OFW Middle East now available. Putang ina niyan. Bakit? Ang tagal ng free call tayo, tanga. Merong Facebook Messenger, merong Viber, merong Telegram, merong Signal, merong WhatsApp. Meron pang ano pa ba? Napakarami na mga mode of communication. Kaya nga nananawagan, ang dami nga nagme-message sa amin, nananawagan na gusto na nilang umuwi ng Pilipinas eh. Hindi mapauwi dahil yung mga embahada, putang ina, mas masungit pa kaysa sa mga amo nila eh. Free calls for OFW Middle East now available. Matagal na tayong may free call. Tarantado din talaga tong mga to. Lahat eh, libre naman ang tawag sa Messenger. Kailangan lang may internet ka. Ang inanong klase to. Para lang masabi na meron siyang ginagawa, para lang masabi na meron siya. Tamantakin mo, March 9, ngayon lang yan, oh. Meron, libre na daw ang tawag. Noon pa po. Last year pa, last 2 years, last 5 years. Kaya nga, di ba, sinasabi nga natin, ang swerte ng mga, malayo sa mga mahal nila sa buhay ngayon. Gawa ng napakarami ng mode of communication na mayat maya, bas kada day off mo, kada break mo, pwede kang tumawag sa pamilya mo sa Pilipinas. Dahil sa teknolohiya, matagal na pong may teknolohiya na libre ang tawag. Gonggong. Putang ina, utak, ano ka talaga? Utak, ipis ka talaga. Oh, matagal na, hindi ba? Oh, kailan pa nabuo ang Facebook? Ilang taon na Facebook? 10 taon na yata eh. 15 years na yata. Tingnan natin ilang taon na ang Facebook para malaman nitong mga ulol na ito eh. How old is Facebook? Oh, how old is Facebook? Tingnan natin ilang taon na siya. 2004. Putang ina niya, isip mo 20 years na. 20 plus years na ang Facebook. O nagkaroon ng Messenger ilang taon na. O actually, nung may Yahoo Messenger, ang tagal-tagal na noon. Siguro, mga 25 years ago, meron ng Yahoo Messenger. Noon pa lang, nakakatawag na po yung mga kababayan natin ng libre sa mga mahal nila sa buhay. Putang ina, ano tong pinapalabas nyo na now, available. Ngayon nyo lang naisip na libre tawag. Noon pa po yan. Hindi kayo may programa niyan. Ang may programa niyan si Mark Zuckerberg. Gagon to. Lahat na lang eh. Lahat na lang kinamkam mo. Kakamkamin nyo talaga lahat. Pati ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Gusto nilang kamkamin mga puki ng ina nito. Mga hayop kayo. Tang ina talaga. Sabi ko nga mantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy. Walang pera ng gobyerno na na ginamit diyan sa mga properties niya sa Davao City. Tsaka sa lahat ng mga malalaking syudad dito sa Pilipinas. Lahat ng mga properties na yan pinaghirapan nila for 41 years. Oo, dugo, pawis, lahat. Nagkaroling yung mga yan, nagtinda ng puto, nagtinda ng biskotso, at kung anong mga negosyo ang pinasok nila para yung vision ni Pastor Apollo Kibuloy na mga properties na yan para din sa kanila. Para sa kanila, hindi para pagkakitaan ha. Para sa kanila. O, mapakinabangan nila dahil ito ang benepisyo ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Meron kang libreng paaralan, yung Jose Maria College, meron kang compound na napakaganda, meron kang Kingdom na 75,000 seating capacity, na pwede nyo rin gamitin sa negosyo, o meron kayong Glory Mountain kung saan pwede kayong mag-pilgrimage, manalangin. Meron kayong Prayer Mountain kung saan nandiyan yung Bible School nila. O, tingnan mo, may pera ng gobyernong galing dyan. May pera ng Pilipinas na ginamit dyan. 41 years pinundar nila yan. Tapos kayo, putangin na ninyo, ninakawan nyo na yung mga kababayan natin noong panahon ng tatay mo. Pagdating ngayon, nagnakaw kayo ulit, di umano. Tapos pati itong mga property ng simbahan, hindi naman sa inyo, galing ito sa pinaghirapan ng mga ng mga miyembro ng simbahan yan. Kukunin nyo pa rin, kakapal ng mukha nyo. Putangin na nyo. Kulang talaga ang impyerno sa inyo. Oo, sabi ko nga sa inyo, dapat hindi lang yung mga member ng KOJC magalit, dapat lahat tayo magalit eh. Dahil sa ginagawa ng mga hayop na ito, bumalik tayo dito sa putangin na free call. 20 plus years na libre ang tawag, ngayon mo lang naisip para lang masabi na meron silang ginagawa, para lang masabi na meron silang inisyatibo. Ayan, putay naman luloko. Oh, ngayon, nasan yung ulol? Nasa Amerika. Anong ginagawa mo dun? Anong ginagawa mo dyan? Ang dami-daming problema dito sa Pilipinas. Buti sana kung iniwan mo sa Pilipinas sa mga magagaling na mga tao, puros mga kawatan din yung mga nakapalibot sa'yo. O pumunta ka sa Amerika, magkano ginastos nyo dyan?
Ilang jet daw ang ginamit nila dyan? 2 jet. Tapos kasama yung mga entourage yun, na mga media, na mga bayaran, na mga putang ina, kaya pala bangong-bango sa'yo. Dahil libre travel sa ibang bansa eh. Sinasabihan mo na magtipid. Pagkatapos mo sabihan magtipid ng mga Pilipino, nagparty yung asawa mo sa Malacanang. Tapos ngayon naman pumunta ka sa Amerika, anong gagawin mo dun? 2 araw ka lang, di mo ba kaya mag-video call? Ha? Sa sobrang ganda na ng technology ngayon, kung kailangan ka dun sa UN visit na yan, di sana, sabihin mo may krisis na kinakaharap ang bayan ko ngayon. Pucha, pwede video call na lang. Ano mang gagawin nyo dyan? Ang dami-dami nyo na naman nagpunta dyan. Bayad na naman ng pamahalan. Bayad na naman ng ordinaryong Pilipino. Yung mga gasolina nyo, hotel nyo, pagkain nyo, putangin nyo. Wala makain yung mga kababayan nyo rito sa Pilipinas. Ang hirap-hirap ng buhay. Taas na naman ng presyo ng gasolina. Tapos, papunta-punta kayo dyan kung anong gagawin. 2 araw lang. Gusto mo dyan ka na. Huwag ka na umuwi dito. Mga 5 years. Putangin na pag uwi mo dito. Nakaready na yung silya elektrika mo. Ina nyo. Kakapal ng mga pagmumukha nyo. Mga hayop kayo. Nakuha nyo pang mamasyal-masyal dyan. Kakausapin ang United Nations para pigilan. Gago! Mapipigilan kahit United Nations, mapipigilan ba yung gera ng Israel at saka ng Iran na yan? Putang ina, biblikal yung away niyan. Parehas yung may-ari ng yung mga Palestino at saka yung mga Hudyo, ang ginanggaling yan sa Biblia pa. Ang mga anak ni Abraham yung mga yan, away ng away yan nung pa. Lahat na ng klaseng dasal ginawa para matigil yan. Sino ka ba? Utang na, hindi mo nga pahinto yung corruption dito. Mapapahintuin mo pa yung gera dyan sa Middle East. Ulul ka. Tangin na, ang lakas ng tama mo. Ang lakas ng tama mo, sir. Sa totoo lang, nuknukan ang lakas ng tama mo. Hindi mo kayang pahintuin yan. Kung gusto mo, harangin mo. I-intercept mo lahat ng mga missile nila pareho. Paano mo yan? Hindi ka nga kinakausap ni Donald Trump. Hindi ka nga kilala ng mga yan. At kung sakaling kilala ka ng mga yan, alam ng mga yan, iskandalo mo. Alam ng mga yan na putang ina, may topak ka. Alam ng mga yan, sabi nung kapatid mo, adik ka daw. Tas sabi nung 18 Marines, mga magnanakaw daw kayo. Nahatiran daw kayo ng mga mali-malitang pera. Akala nyo ba hindi alam yan? Sabi ko nga, ikaw lang ang makapalang mukha na world leader na pinakakorap eh. Tapos pupunta pa doon sa pagtitipon ng mga world leaders din, ihaharap mo yung mukha mo. Alam naman nila na basura ka. Mantakin mo free calls, yan lang ang naisip mo. Hindi iuwi mo, pumunta ka ron. Sana bago ka nagpunta ng Amerika, nag-stop over ka doon. Kinuha mo yung mga, sabihin nyo na naman, Inday Sara, di ikaw ang kumuha. Puta, bigyan nyo kapangyarihan si Inday. Tingnan kung di niya iuwi lahat yan. Iuwi ni Inday lahat yan, bigyan nyo kapangyarihan yan. Inan nyo, mga hayop kayo, ginagalit nyo na naman ako eh. Free call. Free. Tayo na. Noon, di ba ako din nagulat free call. Ang tagal-tagal nang may free call. Wala kayong programa, wala kayong maisip. Kaya kung ano-ano na lang yung mga nakawin niyo yung benefit nung pag-uwi ng mga Pilipino dito. Sabi niyo, putyang nakauwi na repatriated Filipinos. Gago, hindi repatriated yun. Oo, responsibilidad ng Emirates na iuwi sila dito dahil may mga ticket yung mga yun, nagbayad yung mga yun, wala kayong ginastos kahit 5, tas aangkinin nyo na naman. Inangkin nyo na nga yung Bukana Bridge eh. Inangkin nyo na nga yung kung ano-ano mga proyekto ni Pangulong Duterte, pati ba naman tong Emirates ang may inisyatibo, inangkin nyo pa rin. So pagkatapos punta kayo ng Amerika, sarap-sarap ng buhay nyo. So ano sabi ni BP Sara? Kaya naman, kinaya ng ibang bansa, tas di natin kaya. Hindi ko nga maintindihan. Sabi ko nga, putang na, siguro mental disorder din talaga yung pagiging dilawan tsaka loyalista. May tama ka na sa utak. Mantangin mo, kawawa mga kababayan mo ron. Hindi mo i-compel. Hindi mo pilitin si Bongbong Marcos na gumawa ng paraan para maiuwi yung mga kababayan natin doon. Hindi ba? Ibig sabihin, mga tarantado talaga kayo.